Nung inilabas ni Kawasaki si Kawasaki ZX-25R, napakadami nga ang ginulat ng motor na ito dahil sobrang tindi din naman talaga ng Kawasaki ZX-25R. Sa kabila nga ng madaming natuwa, hindi din naman mawawala ang mga side comment kesyo di daw talaga kalakasan ang hatak. Kung baga makupad daw at hulihin daw kasi 250cc lang. Yun nga ang pinaka main reason nila bakit daw nila hindi pa ginawang 400cc, sayang naman daw. Well, dito sa video na ito ay pag-uusapan nga natin si Kawasaki ZX-4R at yak na ikatutuwa ito ng mga may hilig sa mga 400cc category bike. Dahil meron tayong good news, may kinalaman sa Kawasaki Ninja ZX-4R. Tara guys, samahan nyo ako at pag-usapan nga ang motorsiklo nito at malalaman natin kung ano ba talaga ang katotohanan tungkol sa motorcycle na ito. So tara guys, samahan nyo. Pag-usapan na nga natin ang Kawasaki ZX-4R. Let's go! Bago tayo magsimula guys, dito sa episode nito, pinasisigla ko nga pala kayo na i-subscribe ang aking YouTube channel para updated kayo sa mga susunod natin na i-upload. Nag-upload ako ng 3 video kada isang linggo. At don't forget to like my page guys, no? Kasi dyan na ako mag-upload ng ating mga racing content. Ngayon nga guys, pag-uusapan na nga natin si Kawasaki ZX-4R. Aalamin natin ang katotohanan tungkol sa motor na to at kung ano ba talaga ang mga pruweba may kinalaman sa motorsiklo na ito. Kaya guys, make sure na makasama ko kayo hanggang dulo ng video na to para maliwanagan niya kayo tungkol sa Kawasaki ZX-4R. So let's go mga partner, pag-usapan na natin ang motor na ito. Bago tayo magsimula guys, ginawa ko nga munang modelo si Kawasaki ZX-25R sa kadahilanang hindi din naman na ilalayo ang kanyang upcoming ZX-4R ng Kawasaki. Kasi pagdating sa kanyang physical appearance and looks, halos same pa din sila ni Kawasaki ZX-25R. I think medyo lalaki lang si ZX-4R at kung may magbabago man konti lang. Alam naman natin guys noong panahong 90s, lumabas na nga ang motorcycle na ito, nakilala at nagpakita na nga ng magandang imahe ang motor na ito. Pero sa ngayon nga, natigil ang production ng motorcycle na ito. Ngayon, baka masabi mo, anong natigil? May maka pala nakakita nga ako ng Ninja 400 ngayon. Anong sinasabi mong natigil? Sa ngayon nga may Ninja 400 na new model. Paano natigil na sinasabi mo? Di ba 400cc lang din naman yun? So yung Ninja 400 sa ngayon, yun din yun. May ilan nga sa atin na nalilito may kinalaman sa bagay na yan. Magkaiba kasi guys, si Ninja 400 kesa kay Ninja ZX-4R. O baka masabi mo na, magkaiba kasi gawa sa pangalan. Okay. Ganito kasi yan guys. Ang nakikita natin sa kasalukuyan na Ninja 400, yan kasi yung sports touring type na Ninja. Kung baga, nakadesign ito for long ride and sports look. Pero comfortable siya na gamitin. Baka naman sabihin mo na ginagamit nga yan sa karera. Anong pang long ride? Tsaka sports bike yan, di ba? So yes guys, ginagamit naman talaga sa karera yan. Pero need mo papalitan ang mga dapat palitan para maging akma sa racetrack. Si ZX-4R, ZX-10R, ZX-6R, ZX-25R, ito yung mga sports bike ni Kawasaki na ready to race na talaga. Body posture, new electronic system, handling, and power. Kung baga, sa madaling salita, ready to race na siya. Siya talaga yung matatawag na sports bike ni Kawasaki kasi magkaiba yung sports touring category sa sports bike. Ganun pa man, mapunta na nga tayo kay Kawasaki ZX-4R. Sa loob nga ng matagal na panahon, nagkakulay na nga ang madilim na katotohanan tungkol nga kung ilalabas ba talaga ang Kawasaki ZX-4R. Dahil kamakailan nga lang ay may mga pruweba na nga tayo na makikita at maglalabas na nga si Kawasaki ng bago nilang inline-4 na motor na 400cc ang engine. May kinalaman nga sa pinablish ni MCN o www.motorcyclenews.com nitong January 12, 2022
Nagsagawa nga ng patent ang Kawasaki, may kinalaman nga sa kanilang Kawasaki ZX4R sa disenyo ng motorsiklo na ito. Pero noong 2019 ay nagsagawa na pala sila nito para nga sa kanilang bagong motorcycle. Doon nga sa Japanese Patent Office ay nag-publish na nga sila noong 2019. Patent? Ano ba yung patent? Kung nakasubaybay ka nga sa akin, malamang may idea ka na dito dahil naitampok na nga din natin yan dito, no? Kung ano ba ang may kinalaman sa patent. Ito nga ay isa sa intellectual property na nagpapakita na legal at dumaan sa tamang proseso para makapag-produce sila ng kanilang bagong produkto. Nagsasagawa muna ng mga ganitong hakbang ang mga iba't ibang motorcycle company para maging legal at maging rights at protection din para sa kanilang mga produkto. Sa batas nga ng patent, nakasaad dito kung ano ang disenyo ng motor nila at kung ano pang mga iba't ibang detalye may kinalaman sa kanilang produkto. Ayon nga sa article ng MCN, nakasaad nga doon na meron ngang 400cc ang bagong ilalabas si Kawasaki at eto nga daw ay naka-inline 4 engine. Alam naman natin na ang ZX25R ay may kataasan talaga ang presyo. Kaya baka isipin ng iba na, nako, mas mataas pa yan. Mas mataas pa ang presyo ng ZX4R kay ZX25R. Ginawa nga yan ng solusyon ni Kawasaki. Para nga di tayo ganun mamoblema sa presyo ng motorsiklo na yon. Kaya ang motorsiklo ng ZX25R hindi ganun kataas ang presyo pagdating dito sa Pilipinas. At may kinalaman nga dyan, asahan nga natin na ang ilang bahagi ng ZX4R ay kinuha at ginaya sa ZX25R katulad ng kanyang tabular steel frame, banana swing arm, physical appearance at ang halos lahat ng kanyang bodyworks. Pero meron nga lang na bago dito yung kanyang front design dahil kung makikita natin dito sa larawan, no, konsepto nga ito ng Kawasaki ZX-10R ng new model nila. Pero sa kanyang design, sa kanyang decals, kinuha pa din ito sa kanyang old design. Ang Kawasaki ZX4R ay merong maximum power na 80 HP. Pero baka isipin mo, no, na katulad din ba yan ng Kawasaki ZX25R na medyo mabagal, kumbaga parang issue dati, makupad daw. Ang sinasabi pa ng iba is maingay lang daw pero wala naman daw hatak. Pero guys, dito nga sa ZX4R, sinulusyonan na yan ni Kawasaki. Kasi ang maximum torque ng motorsiklo na ZX4R ay 32.5 Nm of torque. Kaya ramdam na ramdam talaga ang lakas ng motor na ito. Nakasaad din na ang Kawasaki ZX4R ay mananatili pa ding lightweight and high revving ang motorcycle na ito. Baka may tanong mo, ilalabas ba yan dito sa Pilipinas? Sa katotohanan lang guys, no, si Kawasaki, ang main target nga nila para sa kanilang market ng mga motorcycle nila is ang Asia at hindi daw mawawala sa list ang Pilipinas dahil isa ang Pilipinas sa main target ng Kawasaki pagdating sa pagbebenta ng mga motor nila. Ngayon, ang tanong, kailan ilalabas yan? Katulad ng Kawasaki ZX25R, bigla na nga lang yan, no? Biglaan na lang nila tayong sinurpresa at walang kaabog-abog ay inilabas dito sa Pilipinas ang motorsiklo na iyan. Malamang katulad sa old brother niya, ganun na ganun din ang mangyayaring senaryo sa paglabas ng motorcycle na yan dito sa Pilipinas. Siyempre, may kinalaman pa din dyan. Kapag nga may mga update tungkol sa motor na ito, agad ko kayong aabisuhan kasi mas maganda na a-update ko rin kayo guys, may kinalaman nga sa motorsiklo na ito. At syempre, mas maganda kung nakasubscribe ka sa aking YouTube channel para updated ka tungkol nga sa motor na ito. At kapag ang motor nga na ito ay lumabas dito sa Pinas, tsak na mananaig na naman sa Pilipinas ang Kawasaki. At lalong maaalarma ang ilang motorcycle company na tapatan ang panibagong motor na ito. Kayo guys, anong masasabi nyo sa Kawasaki ZX4R? Paki-comment naman ang inyong reaction dyan sa comment box. Maraming salamat po. So, I think guys, dito ko na lang tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking inihandang video para sa inyo at naliwanagan din kayo. Pinasisigla ko nga rin pala kayo guys no, na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para updated kayo sa mga susunod natin na i-upload. Maraming salamat po. So, dito ko na lang tatapusin guys. Ichiboy. Thank you!